Huminga na ng malalim doon si Limbert na tinignang mabuti ang mukha ng inang. Balisang-balisa gaya noon kahit pa naging matandang version niya na ito ngayon. Ganun na ganun ang itsura nito noong mga panahong hindi silang pinili ni Lawrence Almeda at pinamukhang hindi siya anak ng lalaki. Totoo namang hindi nga siya anak nito, kaya wala naman siyang tinanim na sama ng loob sa mag-asawa. Totoong hindi niya naman talaga ako anak, mommy. Pinatunayan niya yun kaya wala siyang responsibilidad sa akin. Sa'yo, ikaw ang nang-agaw ng oras at panahon sa kanilang pamilya. Hindi siya. Aba talagang pinagtatanggol mo pa ang kanilang pamilya. Gaano karaming panlalason ba sa isipan mo ang nilagay ng babaeng yon? Nilason niyang isipan mo para pakasalan. Isa akong Mondragon at hindi Salmeda, mommy. Tinanggap ako ni Domingo Mondragon at pinatunayan na anak niya ako. Naman akong kanyang kumpanya. Tinanggap ako ng mga kapatid ko sa kanya. Ano pa bang ikinakagalit mo sa pamilya Salmeda ngayon? Pagputol ni Limbert sa kanya na hindi na matagalan ang paulit-ulit itong paninisi sa pamilya ng kanyang asawa. Kung tutuusin, ikaw ang may malaking kasalanan sa kanila, mommy, na hindi mo matanggap. Pilit mong sinisiksik ang sarili mo sa kanila. Pilit mong pinapamukha na kabahagi ako ni Mr. Salmeda na hindi naman, hindi ba? Hindi ba? Tumaas at baba ng magkabilang balikat ni Limbert matapos niyang sabihin yon sa kanyang ina. Nasaan ka ba noong lumalaki ako? Hindi ba wala ka naman sa tabi ko? Nagpalamon ka sa mundong ikaw ang gumawa. Hanggang ngayon sila pa rin ang sinisisi mo. Kung wala ang pera ng mga Salmeda, hindi ako lalamon. Kung wala noon ang tulong nila sa akin, tingin mo, nandito ako ngayon? Ganito ako, ha? Namutla pang lalo si Eleanor na noon lang nakita ang galaiting mukha ng kanyang anak. Buong buhay nito'y naging mabait sa kanya. Hindi nga siya nito pinagtaasan ng boses habang lumalaki ang anak. Limbert, wala ka ng galang sa akin ngayon? Ganyan bang impluwensya ng babaeng yon? Leave my wife alone, mommy. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi ko siya iiwan para sa'yo. Madramang hinawakan pa ni Eleanor ang kanyang batok. Nagbabaka sakaling madala ng drama niyang anak, ngunit hindi man lang ito lumapit sa kanya. Nanatiling nakatitig ang malamig nitong mga mata na puno ng pait at galit sa kanya na noon lang niya muling nakita. Para itong bulkang sasabog kapag patuloy niyang kinanti ang sinasabi nitong asawa na wala na doon ng mga sandaling yon dahil sa trabaho. Laking pasasalamat na rin ni Limbert na wala doon si Talia dahil paniguradong mas malala ang mangyayari kung mag-aabot ang dalawa sa kanilang tirahan. Magandang timing na rin ito para sa kanya. Kung talagang si Lawrence Almeda ang pakay mo na mapunta sa'yo noon, hindi ka sana nagpagamit sa ibang lalaki. Anong ginawa mo? Huwag mong itanggi dahil napatunayan na ngang hindi niya ako anak. Kung isusumbat mo ng dahil sa'yo kaya nabuhay ako. Ako ba tinanong mo? Sinabi ko bang ipanganak mo ko? Hiniling ko bang maging ina ka? Niluwal mo lang ako. Pero hindi ka naging isang ina. Naikuyom na ni Limbert ang kanyang dalawang kamao. Matagal niya nang kinikimkim ang lahat ng iyon. At ang buong akala niya na ngayon malaki na siya ay ayos na siya. Nailabas na niya ngunit hindi pa pala. Nanatili sa loob ng kanyang puso ang galit sa ina. Ang mga hinanakit na lumawig pa ng lumawig. Ina kita sa papel. Ina kita sa nakikilala sa iyo. Pero hindi ka tunay na nagpakaina sa akin. Natameme na si Eleanor doon na hindi na magawang sagutin ng mga sumbat ng anak. Ang buong akala niya ay matagal na nitong nakalimutan ang bagay na yon. Porket malaki na ito at maayos na ang buhay ay hindi na siya nito magagawang sumbatan pa. Nagkamali siya at masyadong naging panatag. Limbert anak, pasalamat ng nililingon pa kita bilang ina ko. Dahil kung masama lang naging paglaki ko at hindi ako napayuhan ng mag-asawang kinasusuklaman mo. Baka hanggang ngayon kinamumuhian kita. Baka hanggang ngayon ayokong makita ka. Ayokong ni pangalan mo mabanggit sa aking pandinig. Sa unang pagkakataon, bahagyang gumaan ang mabigat na nakadagan sa dibdib ni Limbert. Wala nang magkaroon siya ng malay sa mundo. Sobrang sama ng loob niya sa ina na ngayon na nagawang ilabas. Bumaha ng mga luha ni Eleanor. Hindi yun peke. Totoong luha niya. Oo na, aaminin niya naging masama siya noon pero hindi ibig sabihin noon ay magagawa na niyang magpatalo sa anak. Kaya ba nung magpakasal ka, hindi mo malang ako sinabihan at inimbita? Bakit ko yung gagawin? Sanay naman akong wala ka sa kahit na anong mahalagang okasyon sa buhay ko.
Sila ba? Naroon ba sila? Tanggap ka nilang maging asawa na nag-iisang anak nilang babae? Hindi tumugon si Limbert. Doon pa lang ay alam na kaagad ni Eleanor ang sagot ng anak niya. Mukhang gaya niya hindi rin siya tanggap ng mga Salmeda para sa kanilang unika iha na si Talia. Para kay Eleanor ay maganda naman ang manugang niyang hilaw. Lamang ang hawig nito sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin maaalis ang dugong nananalitay sa anak ni Althea na mortal niyang kaaway at karibal dito. Tingnan mo na, hindi ka nila gusto para sa anak nila. Akala ko ba ay mabuti silang tao, Limbert? Kung mabuti silang tao gaya ng sinasabi mo, tatanggapin ka nila ng buo. Huhulaan ko, wala rin sila sa kasal nyo. Sayang naman kung ako inimbitahan mo. Kahit ayaw ko sa naging asawa mo, darating ako. Iwinagbit na ni Limbert ang tungkol sa ina na hindi kalaunan ay nagawa niya rin namang maitaboy paalis ng kanyang kondo. Yun nga lang, araw-araw siyang kinukulit nito na ipakilala sa asawa na hindi niya alam kung totoo ba o nagpapanggap lang ang ina na nais niyang makilala ang kanyang asawa. Masama ang kutob niya doon. Nagpalingaling ang kanyang sekretary na hinintay na lumabas ang ibang mga kasama niya sa loob ng conference room. Hindi niya magawang sabihin dito ang tungkol sa asawa nito hanggat may mga tao pa. Isa yon sa napagkasunduan nilang dalawa. Si Mrs. Mondragon po, nagpapasundo na sa airport. Mahinang bulong na sekretary niya sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Limbert kay Talia pagpasok nito sa loob ng kanyang sasakyan na matamang naghihintay sa parking lot ng airport. Tikom ang bibig at pata ang katawan na itinapon naman ng sarili ni Talia sa asawa upang magpabebet kumuha ng lakas ditong nawala sa haba ng kanyang biyahe at pagod sa last day ng kanyang photoshoot sa tabi ng dagat. Mahinang humalakak na doon si Limbert na hinawakan ng baba ng asawa upang nakawan ng halik na halata nga naman ng pagod sa kanyang muka. Pinagmasdan niyang mabuting mukha nitong bahagyang naging tan, dala ng init ng sikat ng araw sa lugar na kanilang pinuntahan. Marahan ng hinagod ni Limbert ang kanyang likod. Hindi kakabakasan ng anumang problema ang mukha ni Limbert ng mga sandaling yon na para bang ang lahat ng kanyang isipin ay napawi nang makita ang magandang mukha ni Talia. Maring ipinikit naman ni Talia ang mga mata upang ipakita sa asawang pagod na pagod talaga siya ngayon. Huwag ka na munang tumanggap ng panibagong offer kahit na ilang araw lang ang photoshoot. Kailangan mo ring magpahinga. Hindi naman tayo kinukulang sa pera para kumayod ka ng ganyan. Paglalabas ng saloobin ni Limbert na ikinadilat ng mga mata ni Talia. Pag mo kong tingnan ng ganyan, nakikita ko lang na nahihirapan ka. Kahit nga hindi ka na magtrabaho ayos lang naman. Hindi sumagot si Talia na itinanggal ng suot na heels sa paa. Agad namang pinulot yon ng PA niya na kasama niya sa loob ng sasakyan. Ihahatid siya muna nito bago uuwi sa kanila para may tagabitbit din siya ng mga dala niyang gamit. Agad namang pinulot ni Limbert ang paa ng asawa at ipinatong yon sa kanyang mga hita. Walang imik na minasahe niya yon dahil alam niyang pagod ito. Patatabain mo lang ako sa bahay Anong gagawin ko naman doon kung hindi ako magtatrabaho? Pwede kang sumama sa akin. Tapos maghahapon ako na magmumukmuk sa office mo? Wala rin naman akong ginagawa doon. At least hindi ka gaanong pagod. Ngayon lang naman ito dahil malayong photoshoot namin. Saka may contract ako at hindi ako pwedeng tumanggi. Baka kasuhan na nila ako kapag hindi ako sumunod. Di bayaran na lang natin kung magkano ang penalty. Ouch, may ears, Talia. Anong babayaran? Ikaw ang yabang mo. Kaya ko rin naman yung bayaran dahil malaki ang ipon ko. Pero gusto ko itong ginagawa ko. Nagkataon lang talaga na sobrang napagod ako. Ngayon lang naman. Tumawa na lang si Limbert at hindi na iginiit ang kanyang gusto. Alam din naman niyang kailanman hindi siya mananalo. Hindi magpapatalo ang kanyang asawa, kaya naman hahayaan na lang din niya. Pagdating sa kondo ay pinasan na ni Limbert ang asawa sa likod niya. Walang kayameng sumakay naman doon si Talia na tila walang pakialam sa mangilan-ngilang mga staff na nakakita sa kanila. Exclusive ang lugar at wala namang doong magpapakalat ng tungkol sa kanila. Saka alam nila na mag-asawa sila. Kinausap na nilang mga ito ng confidential yun at walang sino man ang magpapakalat. Siya nga pala, Talia, may gusto akong sabihin sa'yo. Tapos na silang kumain at nakahiga na sa kama. Nakapikit ng mga mata ni Talia na halatang antok na antok na. Nilalabanan niya lang yon dahil sa dami pa ng kwento ng asawa niyang si Limbert na gusto niyang pakinggan kahit pa hindi niya naman gaanong naiintindihan.
Subalit nagising biglang diwa niya nang ito na ang sabihin nito dahil alam ni Talia na importante ang sasabihin niya dito. Tungkol saan? Dilat ng kanyang mga mata at yumakap na sa hubad pang katawan ng asawa. Kakatapos lang nilang magdiig na palagi naman nilang routine kada manggagaling siya sa photoshoot, regardless kung gaano pa siya kapagod. Basta nangyayari yun at hindi naman niya yun ipinagdadamot. Si Mommy, alam na niya na asawa kita. Tuluyan na napalis ang antok sa mukha ni Talia na parang bagong gising lang ng mga sandaling yun. Marahang humagod sa isang balikat niyang palad ni Limbert habang ang mga mata nito'y nasakisami ng kanilang silid. Saglit lang siyang sinulyapan tapos ay muling ibinalik ang mga mata niya doon. Paano niya nalaman? Pumunta siya dito. Don't get me wrong, hindi ko in-invite. Hindi ko nga rin alam kung paano niya nakuha ang address ko. Siguro pinasundan niya ako. Natagpuan ko na lang siyang nandito na. So pinapasok ko, nakita niyang wedding picture natin na nakadisplay sa sala. Kamukha ka ng mommy at daddy mo, kaya hindi malabo na makilala ka niya. Ngayon, alam na niyang pinakasalan kita at huli na siya sa balita. Hindi nagsalita si Talia, malamang ay nagalit ang ginang. Ano pa nga bang aasahan niya? Kung anong reaksyon ng magulang niya, malamang ay ganun din ang reaksyon ng kanyang biyanan. Nakakagulat nga namang silang magkakatuluyan. Nagmahal lang naman sila ni Limbert. Ano naman ang masama dito? Siyempre nagalit yon. Malamang pinapahiwalayan niya na ako sa'yo at bagay na alam mong hindi ko gagawin, Talia. Agad na putol ni Limbert sa sasabihin niya. Hindi umimik si Talia. Na-imagine na niya kung anong masasakit ng mga salita ang pinagsasabi ng ina ni Limbert na kahit na ang alamin ay wala siyang plano. Sasama lang ang loob niya dito para sa asawa niya. Tumagilid paharap sa kanyang asawa at niyakap siya ng mahigpit. Maya-maya'y bahagya itong lumayo ang katawan sa kanya at hinawakan ng baba niya upang magtamang kanilang mga mata. Isang matingkad ng ngiti ang kanyang ibinigay sa kanya kung kaya naman napangiti na rin si Talia. As against the world. Kung gaano mo ko pinagtatanggol sa family mo, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Hindi dahil gusto kong suklian ang ginagawa mo, kundi sobrang mahal na mahal kita, Talia. Mahal na mahal din kita, kaya kahit na anong masasakit na salita ang maririnig ko, hindi kita iiwan, hindi. Natatawa na siyang inirapan ni Talia. Alam naman niyang bagay na yon, hindi na nito kailangang sabihin at hindi na niya kailangan pang patunayan dahil pinaparamdam din sa kanya yun ni Limbert. Tapos, ano nangyari? Baka mamaya sumobra ka na naman at kinailangan niyang dalhin ng ospital. Hindi wala na, pinaalis ko siya. Hindi ka na ulit kinulit? Pinuntahan dito? Usisapin ni Talia na gustong alamin ang ibang nangyari. Kinukulit pa rin. Sa tawag na nga lang, gusto niyang ma-meet ka in person. Nanigas na ang katawan ni Talia nang marinig niyang sinabing yun ng asawa. Sila? Magmi-meet ni Eleanor na dating abductor nilang magkakapatid noon? Anong pumasok sa kanyang isipan? Imposible. Ayoko. Mabilis na pagtuto ni Talia na ikinatango-tango naman ang marahan ni Limbert. Alam naman niyang yun ang sasabihin ng asawa niya at hindi naman niya pipilitin na gawin ang bagay na ayaw nito. Alright, mahal. Isa pa, wala namang pipilit sa'yo na gawin ang bagay na ayaw mo. Inunahan ko na rin naman siya na tatanungin kita. Inaasahan ko na yan ang isasagot mo sa akin at nauunawaan ko yon. Naging panatag na doon si Talia. Alam niyang yun nga lang ang gagawin ni Limbert. Hindi nito ipipilit na magkita silang mag-ina, lalo pat alam nitong kailanman hindi sila magkakasundong dalawa. Isa pa magkakilala man sila o hindi magbabagong katotohanan na mortal na magkaaway ang pamilya nila. Ngunit tila pinaglalaroan sila ng tadhana. Isang hapon, pag-uwi ni Talia galing sa pakipagkita niya sa pinsan niya na kadarating lang ng bansa upang bumisita ay nadatnan niya si Eleanor at Janice sa labas ng pintuan ng kanilang tahanan na nag-aalangan na mag-doorbell. Akmang tatalikuran niya ng mga to nang mahagip na ni Eleanor ang bulto ng kanyang katawan na hinagod na siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka malang ba magmamano sa biyanan mo? Tanong nito sabay umang ng kanyang isang kamay. Tinaasan pa siya doon ng kanyang isang kilay na parabang naghahamon na kailangan niyang gawin iyon. Tinignan lang yan ni Talia na parabang hindi niya kilala ang kaharap kahit pa ang linaw ng imahe nito sa kanyang balintataw. Yun nga lang ay puro kasamaan lang ang mga alaala niya sa babaeng kaharap ngayon. Humalukip-kip si Talia.
Hinagod na si Eleanor mula ulo hanggang paa bilang ganti niya dito. Tumanda ito ng sobra kung ikukumpara sa kanyang mga magulang ay parang ilang taon ang naging tanda ng babae sa kanila kahit na alam niyang parang halos ay magkakaedad lang sila ng mommy niya. Napataas ang isang kilay niya. Nais matawa ngunit hindi niya ginawa at pinigilan lang ang kanyang sarili na gawin. Alam ba ni Limbert na pupunta kayo ngayon dito? Wala na siyang pakialam kung lumabas man siyang masama o walang galang. Yun naman ang tingin nito sa kanya palagi, kahit na mula pa noong mga bata pa lang sila. Humakbang na siya patungo ng pintuan ng kondo at binuksan niya na yon. Binuksan niya ang pintuan ngunit hindi man lang niya inimbita ang walang pasabing bisita. Pinagsara niya pa nga ito ng pintuan na lubusang ikinagulat doon ni Eleanor. Oh my God! Bakit ganun na ugali niya? Hindi ka man lang niya narespeto, madam. Si Janice na hinawakan ng katawan ni Eleanor nang biglang mapahawak to sa kanyang dibdib ng dahil sa gulat. Hindi na nga siya nagmano bilang paggalang, ni hindi ka rin niya inanyayahan pumasok man lang sa loob. Bastos! Madramang napahawak na sa kanyang noo si Eleanor na bakas nasa muka ang kanyang galit. Tawagan mo si Limbert. Ang kapal ng asawa niyang pagsaran ako ng pintuan. Isusumbong ko siya. Agad namang tumalima si Janice na nagdial ng number ni Limbert habang nakasandal sa gilid ng pader ng pintuan si Eleanor na galaiting-galaitin ang muka. Hindi matanggap na ganun ang gagawin ni Talia sa kanya. Inalala niyang batang babae na nagawa niyang ipakidnap noon. Parang hindi nagbago kahit konting ugali nito na sa paningin niya ay manang-mana sa demonyitang ina, si Althea. Anong tingin niya? Basta ko na lang siyang matatanggap na mother-in-law? Bagsak ni Talia ng kanyang bag na dala sa kama at tanggal ng botones ng suot niyang damit. Akala niya, porket siya ang ina ng asawa ko, magiging mabuti na ako sa kanya? No way! Hindi mangyayari yun. Buti nga sa kanya, ang tanda na niya pero yung ugali niya, hindi niya pa rin nababago. Ako? Magmamano? Sa kanya? Never! In her dreams! Sa kabilang banda ay naghahanda na ng mga gamit niya si Limbert pa uwi. Kakatapos niya lang mabasa ang message ng asawang nasa bahay na nila ito at nagpapabili sa kanya ng lasagna. Maliit siyang napangiti nang maisip ang mga munting paglalambing nito sa kanya na alam niyang maliit na bagay lang. Nakapag-order na rin siya sa favorite na resto ng asawa na alam niyang ikakatuwa ni Talia. Subalit ang mga ngiting yun ay napalitan ng pagiging seryoso at agad na napawi nang mabasa niya sa screen ng phone ang number ni Janice na siyang nagbabantay sa ina niya. Kung may kailangan ito, madalas na text muna bago tawag unless emergency at kailangan siya ng mga sandaling yun ng ina. Hello Janice. Sir, agad na naputol ang sasabihin ni Janice nang marinig na ni Limbert ang boses ng kanyang ina na halatang inagaw ang phone sa caregiver niya. Hinihingal ito na parang maiiyak na patayo na sa upuan niya si Limbert. Oo, masama ugali ng kanyang ina ngunit pagdating sa mga emergency ay attentive din siya. Ma'am, ano nangyari? May panik sa kanyang boses dahil daman niya na parang hindi yun maganda. Yang asawa mo, napakawalang modo. Manang-mana siya sa pinagmanahan niya. Sigaw na ng inang halatang galaiti pa rin ang tinig. Mariing naipikit na ni Limbert ang kanyang mga mata. Walang galang! Mom, nasan ka? Paano kayo nagkita ni Talia? Huwag mong sabihin sa akin na nasa kondo ka at... Bakit? Ina mo ko. Bawal ba akong pumunta dito? Ni hindi nga ako inibitang pumasok sa loob ng asawa mo. Kung wala ako, wala siyang asawang kagaya mo. Dapat niya ako respetuhin. Ina mo ko. Stay there, ma'am. Pauwi na ako. Huwag mo ring piliting pumasok sa loob. Please lang. Huwag kang magulo. Bulyaw niya na hindi na napigilan ng pag-ahon ng galit. Pagkatapos sabihin yon ay pinatay na ni Limbert ang tawag at nagmamadali ng lumabas ng office niya. Inutos na lang ni Limbert ang lasagna na order niya sa kanyang secretary na kunin yon dahil hindi niya magagawa. Kailangan na niyang makauwi bago pa man sabayan ni Talia ng pag-alborotong ina. Pagod pa naman si Talia ngayon at halatang wala sa tamang mood. Bulong-bulong ni Limbert habang binubuhay ng makina ng kanyang sasakyan. Ang tigas talaga ng ulo ni Mommy. Parang pasaway. Kamot na siya sa ulo na halatang kabado na kung anong madadat na niyang gulo doon. Kulang ang salitang halos mamuti ang dalawang talampakan ni Limbert sa pagmamadali niyang makaakyat sa kanilang palapag ng kondo upang mapuntahan lang ang kanyang ina. Nakakuyom na ang kanyang kamao habang mariing umiikting ang kanyang magkabilang panga.
Kung may hagdan nga lang doon, ay paniguradong ginamit niya na yon upang mapabilis lang. Hindi na nga rin niya maayos na naiparadang sasakyan niya sa parking lot ng building. Pigil ang hininga niya ng paglabas niya ng elevator. Ay nakita niya doon ang kanyang ina na umaliwalas ng biglang mukha nito nang makita na siya. Malapad pa itong ngumiti na animoy kung sinang maamong tupa ni hinintay siyang dumating sa lugar. Limbert! Nagpapaawang mukha at puno ng dramang sinalubong ni Eleanor ang anak na malalaki na rin ang mga hakbang. Palapit sa kanya sa pag-aakalang yayakapin siya nito. Ngunit ang hindi niya alam ay nasa mindset na ni Limbert ang kalad ka rin siya paalis doon. Akmang yayakap ng ina sa kanya nang mariin na hawakan ni Limbert ang isang braso nito, sabay hila ng marahas patungo ng elevator na nilabasan niya. Hindi yun napaghandaan ni Eleanor, kung kaya naman halos makaladkad siya ni Limbert. Sandali lang Limbert, bakit mo ko hinihila? Hindi mo malang ba ako papapasukin sa loob? Shut up mom! Namumula ng buong mukha na sigaw ni Limbert, na noon lang niya ginawa sa ina kahit na punong-puno na siya sa ugali nito. Nasagad na ang pasensya niya. Idagdag pang pagod siya sa trabaho. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag kayong pupunta dito, lalo na kung hindi ko alam. Ang tigas ng ulo nyo? Alin ba doon ang hindi nyo maintindihan? Bulaw niya pa na hindi na alintan ang presensya ni Janice, na alumpit na nakasunod na sa kanilang mag-ina, papasok ng elevator. Mahirap bang intindihin na magpaalam na muna kayo at huwag kayong basta-bastang pupunta? Intindihin niyo ako. Madramang napahawak si Eleanor sa kanyang dibdib. Hindi niya inasa na ganitong gagawin ni Limbert sa kanya. Gusto lang niya mga makilalang asawa nito. Saka wala pa nga siyang sinasabi sa kanya. Gusto lang niyang magmano ito sa kanya since asawa nito ng kanyang anak. Anong masama doon? Hindi niya nga pinagbuhatan ng kamay ang babae. Wala rin siyang malalang ginagawa. Nakakainis kayo. Simpleng bagay hindi niyo pa magawa sa akin. Tahimik kaming namumuhay ng asawa ko. Huwag niyo nang guluhin. Yun na lang mommy, please. Tanggap ko na hindi ka naging mabuting ina sa akin. Pero wag mong idamay at guluhin ang tanging bagay na nagpapasaya sa akin. Pwede ho ba? Nasa loob na sila ng elevator at pababa ng palapag. Nakatalikod si Janice at nakayuko ang ulo. Halos ayaw niyang tignan ang mag-inang nagtatalo dahil baka mamaya'y madami pa siya sa away nila. Ano bang ginagawa mo, Janice? Hindi ba't lahat dapat na gagawin niyo ay naka-report? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta kayo dito ahead of time? Sino bang nagpapasahod sa'yo? Sagutin mo ko. Otomatikong humarap si Janice na hindi pa rin makaangat ang kanyang paningin sa amo. Hindi mo rin ba naintindihan ang pinag-usapan nating rules nang i-hard kita? Pasensya na po, sir. Hindi na napigilan ni Eleanor ang pagkulo ng dugo sa galit na ipinapakita ng kanyang anak. Naniniwala siya na marahil ay kung ano-anong sinusumbong ng asawa nito sa kanya, kung kaya ganun na lang kagalit. Ano bang sinabi ng asawa mong yun sa'yo at galit na galit ka na nandito kami? Wala naman ako masamang ginawa sa kanya. Malamang nagsumbong siya na may ginawa ako. Wala, Mommy. Hindi siya nagsumbong. Wala siyang sinabi. Hindi pa kami nagkakausap ng tungkol dito kaya pwede ba? Tigilan mong asawa ko. Huwag na huwag mo siyang pagsasamaan sa kwento mo. Napaawang ng bibig ni Eleanor na hindi niya mapigilang manghina sa sinabi niya ng anak niya. Limbert, ano bang nangyayari sa'yo? Wala kaming masamang ginawa sa asawa mo. May sinabi ako. Oo, aminado ko doon pero hindi yun kawalan ng pagiging tao niya. Nasa kultura yun ng mga Pilipino. Ikakamatay niya bang sinabi kong magmano siya sa akin? Kung kaya galit na galit ka ngayon, Limbert? Umusok pa lalong bunbunan ni Limbert sa kanyang narinig. Nai-imagine niya kung anong magiging itsura ni Talia ng mga sandaling sabihin yon. Nang tahasang sabihin yon ni Eleanor sa kanyang asawa. Ano? Gusto mong halikan ng noon ng asawa kong kamay mo? Naririnig bang sarili mo, Mommy? Tuluyang natameme na si Eleanor na hindi na magawang alisin ang paningin sa anak niyang lalong nagalit ang muka. Noon niya lang nakitang ganito, ang itsura ni Limbert na parang nasaling ang buong pagkatao sa kanyang simpleng sinabing iyon. Ilang beses niyang sinubukang magpaliwanag, klaruhin, ngunit hindi niya magawa dahil kitang-kita naman niyang hibang na hibang ang lalaki sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga ginawa mo sa pamilya niya, sa kanilang magkakapatid noon, gusto mong hawakan niyang kamay mo at halikan niya? Ang lakas naman ng loob mo na ipagawa yun sa kanya, Mommy! Grabe ka!
Lingid sa kaalaman ng lahat ay alam ni Limbert ang nangyaring kidnap sa Salmeda triplets noon na ang ina niya ang salarin. Sinabi yun ni Mr. Salmeda sa kanya noong nasa middle school siya upang mas maunawaan niya kung bakit ilang at galit na galit ang asawa nitong si Althea Salmeda sa kanyang ina. Bagay na hindi nakalimutan ni Limbert. Ibang pagkakaintindi ni Talia na hindi alam ng asawang bagay na yon. Itinatak ni Limbert yon sa kanyang kokote kung kaya naman hinding-hindi niya aawayin ang asawa sa naging ugali nito sa harapan ng kanyang ina. Hinding-hindi niya rin to pipilitin na maglapit pa sila. Umuwi na kayo at lahat ng gagawin niyo mula sa araw na ito ay kailangang alam ko. Huwag na kayong aapak dito. Pupunta na lang ako sa apartment niyo. Gaya ng dati, hindi niyo kailangang bumisita sa akin. Malamig niyang sambit kasunod ng pagbukas ng pintuan ng elevator. Naunan dong lumabas si Limbert. Wala namang nagawa si Eleanor kung hindi ang sumunod na sa kanyang anak. Hindi inalis sa kanyang isang braso ang palad ni Janice na nanlalamig na kaagad nang umalalay sa kanya. Dahan-dahan lang po, madam. Walang imik na pinanood ni Limbert ang mabagal na pagpasok ng kanyang ina sa loob ng sasakyan, kasama ang kanyang caregiver. Baka sa bagsak nitong balikat ang lungkot na nararamdaman niya. Sa mga sandaling iyon ay parang gusto nang tawirin ni Limbert ang kanilang pagitan at yakapin ng ina. Gusto niyang humingi ng sorry sa pagsigaw na ginawa niya, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan doon.